Sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas, desidido si Senador Panfilo Ping Lacson na kalkalin kung sino ang utak ng flood control scandal. Itutuloy daw nila ang investigasyon kahit pa mayroon ng independent commission. Narito ang agenda report ng Dexter Ganibe ng Abante. Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi titigil ang Blue Ribbon Committee para sisirin ang malalim ng pagbaha ng flood control scandal. Kahit buo na ang Independent Commission on Infrastructure ng Malacanang. Sabi ni Lacson, ibabase ang bawat hakbang sa mga ebidensya at walang sasantuhin sino man ang ituturo ng mga ebidensyang hawak ng komite. Pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that, no? Where I'm coming from. Umaasa si Lacson na hindi hahantong sa pagkakataon na walang quorum ang Senado. Suportado niya ng records mula sa General Appropriations Act ngayong taon ang naging testimonya dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara. Kaugnay ng nabanggit na 355 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. That would add to the credibility. Kasi exact yung amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Yun na insert. Pero may inconsistencies din anya si Hernandez sa billion peso cash to chips transaction niya at ang tila ugnayan niya sa mga diskaya sa kanilang casino dealings. Nakakaduda rin niya ang mistulang pagiging selective nila sa idinadawit sa flood control scandal. Napansin kasi ng senador na tila lahat ng pumirma sa impeachment ang mga nabanggit na dawit sa flood control at hindi rin anya kasama bago ang 2022. Bagay na sinegundahan din ni Senate President Tito Soto na nagsabing ang affidavit ng mag-asawang diskaya ay walang nabanggit sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Suportado naman ni Soto ang desisyon ni Lacson na ituloy ang Blue Ribbon Committee hearings sa kabila ng pagkakaroon na ng Independent Commission na tututok sa issue. Sa September 18, nakatakda ang sunod na pagdinig na siyang pinakauna sa ilalim ng pamumuno ni Lacson. Papakiusapan naman anya nila ni SP Soto si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe na dumalo sa hearing. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!